Si Diego Llorico, mas kilala sa pangalang Diego, ay pinanganak noong Disyembre 15, 1971 sa Pasay. Siya ay lumaki sa isang ordinaryong pamilya na may simpleng pamumuhay at tulad ng maraming kabataan noon, hindi niya inaasahan ang kanyang magiging kapalaran ay hindi lamang umiikot sa likod ng kamera kundi pati sa harap nito. Bagaman hindi maraming detalyang opisyal na nailathala tungkol sa kanyang kabataan at pamilya, ang kanyang landas patungo sa show business ay isang kwento ng pagsusumikap, pagkakataon at hindi inaasahang pag-angat sa entablado ng telebisyon. Ang pinagmula ni Diego sa industriya ay hindi tulad ng karamihan sa mga artista na diretsong pumasok bilang talent o aktor. Sa halip, siya ay nagsimula sa larangan ng produksyon, isang aspeto ng telebisyon na bihira lamang mabigyan ng pansin ngunit may malaking papel sa pagbuo ng mga palabas na ating pinapanood. Ito ay isang simbolo ng kanyang pagiging praktikal at handang magsimula sa pinakaugat na industriya bago makamit ang pansin ng publiko. Bago pa man maging kilalang personalidad sa telebisyon, si Diego ay nagtatrabaho bilang production assistant o PA sa isang palabas sa GMA Network. Ito ang unang hakbang niya sa industriya, isang posisyon na nangangailangan ng tiyaga, sipag at pagsunod sa mga proseso ng paggawa ng palabas. Dito niya natutunan ang mga teknikal na bahagi ng produksyon, ang dinamika sa pagitan ng crew at ang kung paano pinapatakbo ang isang malaking show sa telebisyon. Hindi niya inaasahan noon na mararating niya ang entablado bilang artista. Sa kanyang mga naaalala sa mga unang araw sa trabaho, aminado siya na hindi niya iniisip na magiging aktor o personalidad sa telebisyon. Sa simula ang kanyang mga palabas sa kamera ay simpleng bahagi lamang ng trabaho dahil may ilang eksena at segment na tingin ng mga producers ay bagay siya. Dahil dito, nasubukan niyang ilang role at palit-palit na lumabas sa telebisyon. Sa loob ng kanyang pagtatrabaho sa promosyon, sinubukan siyang ilagay ng mga production staff bilang bahagi ng ilang gag at segment. Dahil sa kanyang natural na comedic timing, unique na pag-arte at personalidad, unti-unti siyang naging mas pamilyar sa mga manonood. Ito ang simula ng kanyang pag-angat mula sa likod ng kamera patungo sa harapan ng telebisyon. Ang Bubble Gang ay isang comedy sketch na unang ipinalabas noong 20 ng Oktubre 1995 at kilala bilang isa sa pinakamahahabang tumatakbong comedy show sa Pilipinas. Ito ay sumikat dahil sa malikhain nitong mga skits, mga parody at satirical na pagmumungkahi ng mga kasalukuyang issue sa lipunan. Hindi naglaon, nadiskubre si Diego ng mga talent scouts ng show at unti-unti siyang binigyan ng mga pagkakataon na lumabas sa telebisyon bilang bahagi ng mga skit. Habang siya hindi agad naging malaking pangalan tulad ng ibang mga cast members, ang kanyang mga gag at comedic style ay nagbigay sa kanya ng sariling lugar sa puso ng mga manonood. Sa una, ang kanyang paglabas sa Bubble Gang ay hindi regular, ngunit dahil sa angking husay niya sa pagpapatawa at pagiging natatangi sa mga natatanging segments tulad ng kilalang athlete, isang segment na agad na pumukaw sa atensyon ng mga manonood dahil sa simpleng humor at nakakatuwang salitang gamit. Unti-unti siyang naging isang paboritong karakter sa programa. Ang athlete segment ay isang pagpapakita ng kanyang natural na galing sa comedy at kung paano niya kayang magdala ng simpleng biro sa isang malawak at malakas na impact sa mga manonood. Ito ay nagpapakita ng kanyang unique na comedic persona na hindi lamang basta pagpapatawa, kundi umaantig rin sa paraan ng pagpapatawa na malapit sa puso ng mga Pilipino. Hindi siya minahal bilang komedyante dahil lamang sa kanyang pagmumukha o simpleng pagbibiro. Ang tunay na dahilan kung bakit si Diego Llorico ay naging paborito ng marami ay dahil sa kanyang pagiging hindi inaasahang comedic gem. Sa simula, wala siyang classic na mukha ng artista na makikita natin sa mga talagang leading actors o comedians. Ngunit dahil sa kanyang pagka-relatable, ang kanyang kabutihang loob, simpleng pagpapatawa at pagiging totoo sa sarili, siya ay naging isang karakter na hindi madaling kalimutan. Ang kanyang mga skit ay madalas na bumubuo sa isang simpleng humor ngunit epektibo sa paghatid ng tawa. Mga biro tungkol sa pang-araw-araw na buhay, unexpected na punchlines at minsan ay paglabag sa tradisyonal na comedy norms. Dahil dito, maraming manonood ang nakadama na parang may nakikita silang kaibigan sa telebisyon. Ang ganitong uri ng paglapit sa tao ay isang malaking bahagi kung bakit siya nagustuhan ng publiko. Bukod pa rito, ang kanyang pagiging humble at grounded ay isang katangian ng jet lag sa maraming artista. Kahit na siya ay nasisilayan na sa telebisyon, hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili bilang isang napakataas na celebrity. Madalas niyang binibigyang diin na siya ay isang ordinaryong tao lamang na may trabaho sa production at masaya sa kung ano ang ginagawa niya. Sa kabila ng kanyang pagiging pangunahing bida, ang pagkakaroon niya ng sariling mga segments at ang pagiging bahagi ng iconic na palabas na Bubble Gang ay nagbigay sa kanya ng hindi matatawarang exposure at respeto sa industriya. Habang bahagi ng Bubble Gang,
Hindi maiwasan ni si Diego ay mapasama sa iba't ibang comedic sketches at segments na nagpakita ng kanyang talent sa pagpapatawa at pag-arte. Isa sa pinakakilalang segment niya ay ang athlete na hindi lamang basta isang comedic beat kundi isang cultural phenomenon sa loob ng mga tagahanga ng Bubble Gang. Bukod sa telebisyon, si Diego ay lumabas din sa ilang pelikula na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang aktor. Ilan sa mga pelikulang kanyang ginampanan ay ang Boy Pickup the Movie noong 2012, isang comedy film na hango sa isang sikat na segment ng Bubble Gang, kung saan si Diego ay bahagi ng ensemble cast. Nakasama din siya sa pelikulang The Kilabots Pogi Brothers We noong 2012, kung saan siya rin nagbahagi ng screen sa iba pang mga komedyante, at sa OMG o Oh My Girl noong 2009 at iba pang mga pelikula na kahit maliit ang role ay nag-iwan ng impresyon dahil sa kanyang presence at comedic flair. Ang mga ito ay nagpatunay na ang kanyang talento ay hindi limitado sa isang show lamang kundi kayang mag-adapt sa iba't ibang uri ng comedy at karakter na nakakapagbigay aliw sa mga manonood. Noong 2022, nagkaroon ng malaking reformat ng cast ng Bubble Gang at maraming mga dating cast members ang naalis sa main cast lineup ng programa, kasama si Diego Llorico. Ang mga pagbabago ay bahagi ng pagpapalitan niyo at pagbibigay bago at mas sariwang mukha sa palabas, lalo na sa mas maagang time slot na pinasok ng programa. Maraming fans ang agad na napansin ang pagkawala ni Diego sa cast, kaya maraming haka-haka at katanungan ang lumabas tungkol sa tunay na dahilan kung bakit siya hindi na regular na lumalabas sa palabas. Gayunpaman, inilahad ni Diego mismo na hindi siya nagkaroon ng sama ng loob tungkol dito. Ayon sa kanya, nanatili pa rin siyang bahagi ng produksyon at hindi tuluyang iniwan ng Bubble Gang. Sa halip, siya ay bumalik sa kanyang pangunahing role bilang associate producer habang patuloy na suportahan ang programa mula sa likod ng kamera. Aniya, ang kanyang pagiging bahagi ng cast noon ay dahil sa pagkakatuwaan lamang sa kanya ng ibang gumawa ng show at hindi ito nangangahulugan na siya isang full-time talent noon. Kaya noong nag-reformat ang program, bahagi siya ng mga inalis na cast pero hindi niya tinanggap bilang isang personal na pagkabigo. Sa katunayan, sinabi niya na naniniwala siyang hindi siya pababayaan ng GMA Network at may pagkakataon pa rin siyang gumawa ng guest appearances sa hinaharap. Ang pagkawala niya sa cast ay hindi dahil sa isang kontrobersiya o bagay na negatibo. Ito ay masasabing desisyon ng programa na mag-upgrade ng cast lineup upang mas maging relevant at fresh sa mga manonood at hindi isang personal na pag-alis kay Diego. Matapos ang kanyang pag-alis sa Bubble Gang bilang regular na cast, si Diego ay patuloy pa rin na aktibo sa mundo ng entertainment. Parehong nasa likod ng kamera bilang associate producer at patuloy na guest artist sa iba't ibang proyekto. Ang kanyang kontribusyon sa produksyon ng Bubble Gang ay nagpapatuloy na siya hindi lamang basta artista, kundi isang profesional sa industriya na may malalim na pangunawa sa paggawa ng telebisyon. Hindi lamang iyon, kamakailan siya ay naging bahagi ng isang upcoming film na Home I Found in You kung saan gaganap siya bilang si Mama Rona, isang karakter na may malaking bahagi sa mga istorya bilang manager ng isang resort at hotel. Ito ay nagpapakita na siya ay hindi nawala ng pagkakataong maging artista sa ibang mga proyekto at patuloy pa rin siyang lumalabas sa pelikula at telebisyon. Habang patuloy ang kanyang karir bilang producer at artista, nananatili rin siyang humble at grounded. Hindi niya iniwan ang kanyang roots sa Bubble Gang at sinusuportahan pa rin niya ang show at ang mga bagong cast habang nagpapakita ng gratitude sa mga manonood na sumuporta sa kanya sa loob ng maraming taon. Tungkol sa personal na buhay ni Diego, walang maraming opisyal na impormasyon o available ang nailathala sa mga credible sources tungkol sa kanyang kasal, asawa o partner. Sa mga interviews at public appearances niya, hindi siya gaanong nagbubunyag ng mga detalye tungkol sa kanyang love life, kaya ang kanyang marital o relationship status ay hindi malinaw sa publiko batay sa mga opisyal na dokumento at report. Bagamat ang kanyang Instagram ay nagpapakita ng mga glimpses ng kanyang buhay at pagpapahayag ng positivity at pagmamahal sa mga fans, hindi rin malinaw kung ito ay may kaugnayan sa isang romantic partner o pamilya. Sa mahabang panahon na siya ay bahagi ng industriya ng telebisyon at pelikula, si Diego Llorico ay patuloy na nagbibigay aliw at inspirasyon sa mga manonood. Ang kanyang pag-angat mula sa isang production assistant patungo sa pagiging isang kilalang personalidad sa telebisyon at producer ay isang kwento ng pagsusumikap, pagkakataon at pagyuko sa tawag ng tadhana. Hindi lamang siya simpleng komedyante, siya ay naging simbolo ng mga taong nagsusumikap, nananatiling mapagpakumbaba at hindi nakakalimot sa pinanggalingan. Ang kanyang pagiging bahagi ng Bubble Gang, isang show na minahal at patuloy na minamahal ng maraming Pilipino, ay isang legasiya na kahit mag-iba ang entertainment,
ay patuloy na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Philippine comedy. Habang siya ay patuloy na gumagalaw sa kanyang karir, ang kanyang kakayahan na mag-adapt sa mga bagong proyekto, maging ito man ay sa production o pag-arte, ay nagbibigay ng pag-asa na marami pa siyang maiaambag sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Ang kanyang buhay patunay na ang isang tao ay maaaring magtagumpay hindi lamang dahil sa natural na talento, kundi dahil sa tiyaga, dedikasyon at kakayahang yakapin ang bawat pagkakataon na dumarating. Ang kwento ni Diego ay patuloy na sa mundo ng showbiz. Ang tunay na bituin ay hindi sinusukat sa dami ng mga titulo o parangal, kundi sa kakayahan mong maging tunay na inspirasyon sa puso ng mga manonood. Siya ay patuloy na nagbibigay tawa, nagpapasalamat at humaharap sa buhay ng may ngiti. Isang legacy na hindi basta naglalaho at isang pangalan na patuloy na mananatiling bahagi ng puso at alaala ng mga Pilipinong manonood sa loob at labas ng bansa.